welcome ho sa bawat isa, yung ating mga bisita. We would like to welcome you. Okay, nais ho namin i-welcome ang bawat isa. And today is a very special day dahil hindi lang ho tayo magse-celebrate ng ating Christmas celebration, kundi lalo tigit. Okay, bago tayo mag-festa, unahin muna natin yung pinakamahalagang bagay, which is ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Okay, at pakikalbit yung katabi mong pakisabi, I am blessed because you are here. Tunay kami pinagpala dahil nandito ka. Okay? Hallelujah! And we're expecting na, sabi ko, mag-invite kayo ng marami. Dahil marami tayong inhanda, wala naman tayong in-invite. Di tayo magkakainan, uubusin natin yung handa mamaya. Okay, praise the Lord! And I will start with the very simple question. What's the essence of Christmas? Love and giving. Talaga? Yes. Ang pagkalam ko, ang essence ng Christmas, Giving. Pastor, 13 month, pagtanggap ng regalo, bakasyon, Christmas holiday, shopping, sale. Okay, isn't it Christmas a joyous season? Isn't it Christmas a season to celebrate? Isn't it Christmas kainan and parties everywhere? Wala mo ng diet ngayong buwan ng December. Okay, pero seriously speaking, sige, dumating na yung ating pagkain. Okay. Isa hong tanong na alam ko na uuga sa ating perception because we will view Christmas far more differently this year. Okay. Now, di ba tinanong ko ngayon? Okay, tanongin ko ulit. What's the essence of Christmas? Why don't you? Okay. So, para sa atin, ang pananaw natin, ang Pasko, pagbibigay. Ang Pasko, pagbibigay ng regalo. Ang Pasko, sharing. Ang Pasko, pag-abot ng regalo sa mga inaanak. Tama? Ang Pasko, exchange gift. Yun ang concept natin, di ba? Okay. But ganito. Pero ano ang reaction ninyo kung sasabihin ko sa inyo, alam niyo ba ang tunay na essence ng Pasko? Hindi pagbibigay. Ang tunay na essence ng Pasko ay ang pagtanggap ng binigay ng Diyos. The real essence of Christmas, it's not giving, it's receiving the gift of, hindi yung regalo mo, the gift from God. Dahil sa totoo lang, ang unang nagbigay, Diyos. Tsaka ang tanong ko ganito, ang tao ba may kakayanan magbigay? Wala. Paano ka magbibigay ng pag-ibig kung ikaw sala? Paano ka magbibigay ng pangunawa kung ikaw maiksing pasensya? Okay? How can you be very considerate if ay ikaw nga sing-iksi ng piso yung iyong pananaw sa buhay? Kumbaga, nakita niyo yung kabayo ng tiray? Yung kabayo mismo na may takip sa mata. Bakit tinatakpan? Para tuwid yung tingin. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, the true essence of Christmas, it's not giving. It's receiving. Okay? Bakit kaya? Yun ang pagkakaalam ko ay. Sige. Ito, bago natin basahin, kasi marami tayong text. From old to new, padaanan lang natin lahat and we will discuss it one by one. Okay, pero bago tayo mag-aral, I would like to invite everyone. Can we all close our eyes and bow our heads? Hallelujah, and we will pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na lang ng langit at lupa, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, Panginoon, sa hapong ito, itinatalaga namin sa iyo mapagpalang ko yung pag-aaral ng iyong salita.
And we fervently ask the Holy Spirit na buksan ang aming kaunawaan, ang aming spiritual na mga mata, ang aming mga tenga. At Lord, hayaan mo na ang iyong salita ititi mo sa aming mga puso. Ito'y may tatanim ng malalim, tutubo, mamumunga, lalago sa aming mga buhay. Magsilbing prinsipyo pamantayan sa araw-araw naming mga buhay bilang mga totoong tagasunod ni Jesucristo. At sa hapong ito, we ask the Holy Spirit to freely move in our midst. Panginoon, na sa pagpapahayag ng iyong salita, may kalakip na himala, pagpapala, kagalingan sa aming mga buhay. Maging sa iyong balikod, hide me at the back of the cross, not my weakness, but your glory alone shall be manifested in our midst. Panginoon, salamat sa inyo ng banal papanituan lahat. Maibalik sa inyong kapurihan, kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, and I will start, okay, sige. Pakilagay atitin, Isaiah 7:14, okay? We will jump from one verse to another. Kasi umpisahan natin dito. Old Testament po, Isaiah chapter 7 verse 14. At para isa na lang yung ating dito na lang kayo titingin, pakilagay po sa English. Okay. Ano muna? 7 or 9? Sa numbers? 7. Una 7, obviously. So basahin muna natin. Okay. Therefore, the Lord Himself, basa! Give you a sign. Ano daw? Give. Give. Okay. Isa. Therefore, the Lord, sino? The Lord Himself will give you. Okay. Isaiah, propeta, so prophecy, Old Testament. Okay? Mamaya nyo na isipin yung exchange gift. Mag-focus muna tayo dito. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6. Per favore, amore. Nabasa nyo ha? Give. Okay? The Lord Himself will give. Now, Isaiah chapter 9 verse 6. Ito yung binanggit ng ating worship leader kanina. For unto us a child is born. Unto us a son is ulit. Mga nanay, pag nagluwal ng bata, ano tawag sa English? Newborn. Ano yung akto na kayo'y nanganak? Ano daw sa English? Gave birth. Hindi yung sinabing, I born a child. Walang English ho yun. Tama! Mga nanay, anong tawag doon sa akto? I gave birth to a child. So lahat ng nanay, they gave birth. So uli, ang word is past tense, YN. Given. Okay. Old Testament yan. That's wise. Now, lipat tayo sa New Testament ngayon. Matthew chapter 1 verse 21. Isaiah yun ha, chapter 7 and chapter 9. Okay, now. Okay, tingnan nyo ha. Bring forth ang nilagay dyan. Dito sa aking Bible, she will give birth. Okay? Sa version ng aking Bible, she will give birth to a son. Ang nakalagay dyan, bring forth a son. American Standard ito. Sa ibang translation, sa I think King James, magsasabi siyang give birth. New Testament na po ito. Okay? O, yan. Basa, 1, 2, 3. Give birth to a son. Give uli ang word. Sino? She. This time, hindi na. Sa Isaiah kanina, the Lord Himself. Okay? Pero dito sa bagong tipan sa aklat ni Mateo, she. So hindi siya, hindi ang Lord. Sinong she? Si Maria. Dumaan sa katawan ni Maria. At ang si Maria ang manganganak ng batang lalaki. If you will look at John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. John chapter 1
verse 1. And the preceding verses hanggang 4 yata, if I'm not mistaken. Walang pangalan. Only in Matthew chapter 1 verse 28, ang sabi, and you shall call him Jesus. So, give birth. Sundan niya. Okay. Ang sunod na verse, amore, same chapter, verse 23. The same chapter. Ayan. Okay. Ano to? The virgin will become pregnant and give birth to a son. Inulit-ulit. Kanina verse 21, ngayon verse 23. Ni-repeat ulit. And when you nagsasalita nito, ngayon ang kausap niya si Maria. Hello? So the word ulit is give. Kanina sa Isaiah chapter 7 at saka chapter 9, given, past tense. Pero hindi pa nangyayari. Napansin niya. Dito ngayon, she will give birth. Okay? Meron pang isa, more. Luke chapter 2 verse 7. Bagong tipan na tayo, ha? Okay. Kanina, give. G-I-V. Ngayon, G-A-V. Luke chapter 2, verse 7. Then she gave. Nangyari na. Hello? Okay. Amore, empty the screen kasi doon sila titingin. Gusto ko titingin sila sa akin. Kaya ngayon, naintindihan na natin na ang Pasko hindi patungkol sa pagbibigay natin ng regalo. Dahil ang unang nagbigay ang Diyos. Tayo, ang essence ng Pasko, tatanggapin natin kung anong binigay ng Diyos sa atin. Kaya natin kinokopya, ang sabi ni Jesus, ginagawa ko kung anong nakikita kong ginagawa ng aking amang nasa langit. Ang Diyos Ama nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Kaya yung actions natin, ang gestures natin, na nagbibigay tayo ng regalo, sabihin mo sa katabi mo, hindi yan original, kinopya mo lang. Kapita. It's not our original gesture. Kinapi natin yan mula sa Diyos dahil ang unang nagbigay ang Diyos. Now, ganito. Napansin ninyo, kung napansin ninyo, ang common word doon sa binasa natin is the word give or gave. Hello? Pronto? Kaya ngayon, na-adapt ng composer na song, why don't you give love on Christmas Day? Kasi ang essence, although si Jesus ang binigay, but Jesus was born out of God's love. Nandiyan pa kaya? O sige, pumalakpak ang mga inantok. May mga inantok dito. Sige, ayos lang. Okay, now. Kaya para tayo, ang sabi ko kanina, para tayo makapagbigay, para tayo magkaroon ng kakayanang magbigay, tanggapin muna natin yung binigay ng Diyos. Otherwise, wala tayong pwedeng ibigay. Ano sabi ng Romans 3:23? All have fallen short to the glory of God. Lahat tayo kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang tanong ko, pagkatapos nagkasala ni Adan at ni Eva, anong mabuti sa tao? Wala. Kung titingnan nga natin ngayon lang yan, Pasko. And I can guarantee you, after January 6, wala nang magbibigay ng regalo sa inyo. Score that Hello! Tapos, eto ka ngayon,
nakatanggap ng regalong ayaw mo, itatabi kita. Sa Pasko, ibibigay kita sa iba. Recycle ho ang tawag doon. Wow. Hello? Kaya sa parte natin, anong kakayanan nating magbigay kung tayo mismo walang tinanggap? Pronto? Kaya ang Pasko, ito yung title, Christmas is the demonstration of God's love. Kaya pumasok yung He gave past na, His only Son. Hello? Okay. Pero alam nyo, ganito. Sino nakaka-memorize ng John 3:16 dito? Taas ang kamay. Sige, pwede yung nating recite English. John 3:16 ha? Okay. 1, 2, 3. For God so loved the world that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ituloy sa 17. Wala nang linig. Pinagpawisan ako sa inyo. That God sent His Son not to condemn the world, but to save the world. Yan ang 17. Hello. Okay, we will focus sa John 3:16 and we will give it a different Christmas perspective. Dahil lahat ng binasa natin, ang suma total, John 3:16 and 17. Kaso, ang memorize ninyo, John 3:16. Hindi kasama ang John 17. Naalala ko, sabi nung maestra, mga high school student, sabi nung maestra, magsulat kayo ng request letter nyo kay Santa Claus. Sige, breaker muna tayo. Sabi nung maestra, magsulat kayong lahat ng request letter nyo kay Santa Claus. Anong gusto nyo matanggap? Di nagsulat. Nagsulat ngayon. Nag-Christmas break. Sabi ng maestra, sige, i-evaluate natin pagbalikan ng klase sa January. Tignan natin kung sino nakatanggap sa inyo ng regalo. Yung mga nasulat ninyo, natanggap ba niya? Sabi ng mga anak, yes, ay mga estudyante, yes ma'am, yes ma'am. Balikan na kayo ng eskwela. Sabi ng maestra sa mga estudyante, o sige, isa-isa, mag-testify kayo kung natanggap ninyo ang inyong mga sinulat na request. Sabi sa bata, ma'am, ako po, nagsulat ako ng regalo, sana makatanggap ako ng laruan. Nakatanggap po ako, ma'am. Ito may yung isang bata, ma'am, nagsulat po ako ng request kay Santa. Oh, natanggap mo. Hindi ho, ma'am. Nandito si Santa eh. Bakit ano bang sinulat mo? Sinulat ko po, ma'am. Dear Santa, please give me a fat bank account and a slim body. Ma'am, narito si Santa. Pinagpalit ni Santa, ma'am. Meron palang gano'n. Pero tayo, ang Diyos natin, hindi nalilito. Why? God knows what He's doing in His life. Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Diyos kung anong ginagawa niya sa buhay mo. Amen! Now, sabi ko nga, God's love is demonstrated. Christmas is title natin. Christmas is the demonstration of God's love. Manifestation. Hello? Now, sige, diretso na tayo sa topic. Okay. Ito akin to. Sinulat ko lang dito. Kasi nakalagay dito sa akin notes. Pastor, ibahin mo ang approach. Hindi palala ko sa sarili ko yan. Okay. Sinabi ko kanina, tatanggap tayo. Give! Kaya lang, ang tanong ko, tanongin mo nga katabi, natanggap mo? Natanggap mo? Hindi pa. Pastor, nasa punto kurente ko na. Nasa bangkawag ko na yung entertainment. Natanggap ko na.
Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Nagsobre na mo nung Biyernes. Saya. Ha? Ayun! Ang sa iba daw, ubus na! Oh, Mamma Mia. Hindi ho yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko yung natanggap na natin. Natanggap na baga natin yung binigay ng Diyos. Kaya lang ang tanong, ano ba ang binibigay ng Diyos na dapat natin tanggapin? Ano kaya sa tingin niya? Because why? When you tell me, 13 months, when you tell me material gift, they don't last. Hindi nagtatagal yan. Binigyan ka ng asenyo, namuntang na yung cash mo, ubus na. Binigyan ka ng 13 months, pambayad. Because why? Walang material na bagay that lasts forever. At etong ibibigay ng Diyos na siguraduhin natin ngayong hapon, una maintindihan muna natin bago natin matanggap. Kasi naniniwala ako na kung ako magbibigay sa inyo ng nakalagay sa box, bago nyo tanggap, ano ba naman yan? Tatanungin nyo ako. Tatanungin nyo ang nagbibigay. At iintindihin natin, ano ba naman ang box? Before receiving it, obviously. Kaya ngayong hapon, ganito, the gifts given by God to man through the birth of Jesus. Ano ang tunay na ipinigay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus? We will use John 3:16. Anong sabi ulit? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him will not perish but have everlasting life. For God did not send His Son to condemn the world, but to save the world. Yan ang 17, memorize nyo na. Yan ang Christmas gift ng Bible sa atin. Okay, ano ba ang mga binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na dapat nating tanggapin? Una, God gave Jesus Himself in person. Okay? Sino mga nakalala? Hindi niya naalala. Limot niya na alam ko. Kanino ibinigay ang first Christmas message? The first Christmas message was not given to man. It was given to the devil. Oh, yes. You read your Bible, Genesis chapter 3. Nung nagkasala si Adan at si Eva, matapos ibinigay ng Diyos ang husga at consequence sa ginawa ng tao, ang huli niyang hinarap. Sino? Ahas. His son. Her son. Her son. I will create an enmity between you, Satan, and the woman. And her son will cut your head off. That's the first annunciation of Christmas. Nangangahulugan, magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. And the first Christmas message was addressed to Satan, not addressed to men. Hello. Ay, nako. Hindi kayo makukumpuso at masisyak sa sinasabi ko if we fervently read our Bible. Dahil ang Genesis chapter 1, 2, and 3, nandun lahat yan. Okay? At mamaya illustrate ko. Now, ang unang binigay ng Diyos na dapat natin at kailangan nating tanggapin, si Jesus. Now, if you will notice, ang sabi kanina sa Luke chapter 2:17, and you will call Him Jesus. Emmanuel sa old term. At alam niyo po ba ano ibig sabihin ng Emmanuel? Emmanuel is a Hebrew word. Okay. Spell the word Emmanuel. I-M-M-A-N-U-E-L.
break it down for you for the sake of everyone. It is a Jewish word na ang ibig sabihin, I'm man Elohim. Ako na Diyos nagpakatao. Ulit, rewind, pastor. At ang aming CPU ay tulog pa. Okay. Emmanuel. I'm man Elohim. Elohim means God. Ako na Diyos nagpakatao. Kaya ang sabi, ang word na Emmanuel, ang ibig sabihin, and God is among us. Or other words, and He dwell among us. Kasi siya na Diyos nagpakatao. Klaro ha? Pronto? Nasusundan niyo ako? Hello? Okay. So, kung babalikan natin lahat ng sinabi ni Isaiah chapter 6, ni Isaiah chapter 7, at ni Isaiah chapter 9, they were all prophecy. Wala doon ang pangalang Jesus. Kaya nga ang ating tatanggapin, tsaka titignan nyo, doon sa prophecy, walang pangalang Jesus. Sa Matthew at sa Luke, sinabing, name Jesus. Pero hindi siya tumingin sa Jesus. Pangalan lang yun, bigdinigtong pa doon. In fact, yung word na Christ, after siyang namatay at nag-resurrect. Kaya tinanong niya si Peter Peter, para sa iyo sino ako? Ano sagot ni Peter? You are the Christ, the anointed Son of God. Kaya ang tatanggapin natin, hindi lang Jesus. Kasi yung Jesus, that's the human nature of Jesus. By the way, in Isaiah chapter 9, verse 6, nagpapakita ng deity ni Jesus. 100% tao, 100% Diyos. Hello? Kayo mo kayo nag-agahan lahat. Kaya mamaya i-illustrate ko talaga sa inyong lahat para makita natin. Okay, now, kaya ang tatanggapin natin, hindi basta-bastang Jesus. Jesus the Christ. Hello? Kaya nga sinabi, balik mo amore, John 3:16. Pasasabi mo na, pakisama mo na rin yung 17. Bibigyan ko ng assignment to. Bago magtapos ang 2025, pakimemorize nyo na rin ang 17 na. His only Son. Sino ba yung S-O-N? Ano ang ginawa ni Adan upang malayo siya sa presensya ng Diyos? S-I-N. Para maghiwalay ang tao at ang Diyos sa Garden of Eden, si Adan, ang ginawa niya, S-I-N. Para bumalik ang relationship ni Adan at ng Diyos, ang iginitna ng Diyos, S-O-N. Hello? Più semplice di così non lo so. Chiaro? Kaya ang unang binigay ng Diyos na dapat nating tanggapin, you will not end up just accepting Jesus. We will accept Jesus Christ. Kaya ang mga taong tumanggap kay Jesus, tingnan nyo, ano sineselebrate natin ngayon? Christmas. Pag tinanggap mo si Jesus, ano tawag sa'yo? Ano daw? Okay, tingnan nyo ha. Christmas. Si Kristo para sa masa. Hello? Are you still there? Okay? Kailangan kong ibigo pa kayo. I have to get your attention, otherwise sayang ang mensahe. Christmas. Si Kristo para sa masa. Okay, d'acordo? Para sa ating lahat.
tinanggap mo ngayon si Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. Ang tawag sa'yo ngayon, Christian. Christ. Ano ibig sabihin ng I-A-N? You're nothing without Christ. Okay? Christian. I-A-N. I am nothing without Christ. Hello? Ayun pala yung ibig sabihin na. Okay? So, kung Christmas lang ang tinanggap mo at hindi ka naging totoong Christian, kayang seste, pumupunta ka sa church pag linggo, nagdadamit ka ng ayos pag linggo, nagdadala ka ng Biblia pag linggo, hindi mo hinayaan na ang Kristong tinanggap mo at ang salita niyang nababasa at naririnig mo, binago ang buhay mo, nananatili kang Christmas. And worst is, you become Christmas tree. Hindi ka totoong Kristyano. Bakit? Yung tinanggap mo. Tinanggap. Kasi gave eh. Hindi dapat tanggapin mo. Ang pagtanggap, the act of receiving, is a gesture of surrender. Paano ka ba nanghihingi, Sister Nana? Sige nga, pahingi! Wala akong nakitang tao. Paano nga kayo nahingi? Sige nga. Paano kayo nahingi sa akin? Paano, kung may bibigay chukot tayo, paano kayo nahingi? Pahingi. You open both your... May paluhod-luhod ka nga, may paiyak-iyak ka pa. You open both your hands. You cannot ask me with hands closed. And mind you, opening your hands at paglapit mo sa taong hinihingan mo is a gesture of surrender. Hello? Pahingi nga ng plato, gutom na ako. Oh, may perfabori ka pa. See? Kaya ang tatanggapin natin, hindi lang si Jesus. Kasi tingnan nyo, kung ang tatanggapin natin si Jesus, ay, sinong naglagay ng presepe dito sa inyong mga bahay? Kunyari, wala sumagot. No, hindi ko masama yan. Sabi nga ni Pastora kanina, papunta kami dito. Hindi ang gesture eh. Ang motive ng heart. Maglagay ka ng presepe para ipakita sa tao. First and foremost, mali na motibo mo. Ay, kami Christian, wala na kaming altar di natali. Naglalagay ka ng altar di natali, tapos piniflex mo yung mga regalong mga LBLB dyan, yung box na kulay ranchone sa ilalim ng Christmas tree. Ang pinapakita mo hindi yung Christmas tree, yung nasa ilalim. Piniflex mo yung mga regalo. Hindi kaya motibo mali. Because the most important thing is not the gesture, it's the motive of the heart. Kaya kung tatanggapin lang natin si Jesus, tingnan nyo, bakit maraming nagsasabing Christian sila? Ang sinasamba nila, nakita niyo yung Diyos na maliit. Yun ang sinasamba, pakiramdam nila hindi lumaki. Hello? That's because they simply accept that Jesus. Meron naman. Christian silang matatawag. Alam niyo kung ano sinasamba nila? Yung nakadipa dito. Alam niyo bakit cross natin walang tao nakadipa? Hindi naman natin. Teacher na. Pastor, very religious ako. Tingnan yung pendant ko. Yung mukha niya na may koronang tinig. Hanggang ngayon, kinukurunahan mo pa rin ang tinig ang Jesus. Pastor, tingnan mo, laki-laki nga ng tao nakadipa sa pendant ko na cross. Hanggang ngayon, pinapako mo pa rin si Jesus sa cross. That's why we have the cross without walang tao. Bakit? Hindi naman siya nanatiling nakapako sa cross. Sandali lang siya dyan eh. Ilang oras lang siya pinako dyan pagkatapos binabatas ni Libeng. Hello? Kaya ang tatanggapin natin, ay tinanggap ko na si Jesus. Okay, religious ang tawag sa'yo.
Because what? You accept, and by the way, God did not give Jesus for you to become religious. Hello? Ang gusto ng Diyos, kaya niya binigay si Jesus para sa pamamagitan ni Jesus, manumbalik yung relasyon. Because God wants to restore the relation, not the religion. Ulitin ko ha, sige palakpakan natin si Lord. Kasi ito mapapanood online. And I will boldly declare this. Walang relihiyon na masama. Ang problema, ang tao ang nagpapasama sa relihiyon. Ang relihiyon nilikha ng tao para mapalapit sa Diyos. Sadly saying, nag-evolve ang concept, ginagamit ng tao ang Diyos para makapasok sa relihiyon. Tapos tatakutin ka ba? Hindi ka sasama sa amin. Bahala ka. Hindi ka maliligtas dahil kami lang ang maliligtas. Kami lang yung dadaan doon, kami lang yung dadaan dito, kami lang yung nandoon sa dating daan. Wala nang ibang daan. That's a very, very wrong concept. Okay? Kaya yung pangalawa nating tatanggapin, hindi lang si Jesus, Jesucristo, na yung tinanggap natin si Jesucristo ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng bagong identity. So God gave us a new identity. Kaya ang una, top of the list, tanggapin muna natin si Jesucristo bilang Panginoon sa pagligtas. Then, after we have wholeheartedly accepted Jesus as our personal Savior, then God will give us a new identity. 2 Corinthians 5:17. Sige nga, amore, pakilagay. For anyone is in Christ, he is a new. Tignan mo nga katabi mo kung nabago ang mukha. Pag ititingan mo yung katabi mo, nagbago ang mukha niyan. Magto-2026 na hindi. Eh, ba't sir, bakit sinabi yung new creation? Therefore, andali ha. If anyone is, ano yung sabihin nito? Anong kabaliktad ng word na in? What's the, anong contrary ng word na in? Out. Ulit. Ano ang kabaliktaran ng word na in? Out. Dalawa lang naman yan. Pwede ka in, out ka. Kaya kung hindi mo totoong tatanggapin si Jesus bilang Panginoon sa tagapagligtas at hindi mo tatanggapin ang kapatawarang pinagkaloob ng Diyos, hindi ka in sa langit, out ka, papunta ka sa impyerno. Baliktarin natin. Ayaw nyo. O, ganito po ka-explain. In ka sa impyerno, out ka sa akin. Masimple, di ba? It makes sense. Ulit! If anyone is lakse, if anyone is in Christ. If you are in Christ, in ka sa langit, out ka sa impyerno. I-reverse natin. Kung hindi, no. Because if you will reverse that, if you will not receive Christ, in ka sa impyerno, out ka sa langit. Bakit parang siyak na siyak kay? There's nothing new in what I'm saying. Okay? Kaya ang binigay ng Lord sa atin is new identity. Behold, the old things are gone, and the new things has come. Pastor, hindi ko talaga may waniwan ng weakness ko kasi talaga. Lalo na kung nakakita ko naman. Tapos, Pastor, pagkatapos ng Pasko, nakita ko 27 daw mag-umpisa yung sale. Wellness ko talaga yung Pasko. Ako na magsasabi sa'yo,
Subukan mong magpabago sa Lord. Porque you're not productive enough when you're do that. Hindi ko naman sinasabing wag. There must be a balance between our spiritual life and our natural life. Lahat ng mga pinaparanas ng Diyos, biyaya ng Diyos yan. Ibang karete. Gusto rin naman ng Diyos na bago ka mag 6 feet under the ground, makasuot ka ng LB, ano? Gusto ng Lord yun? Yes, of course. God desired that for you. But ang problema, mas inuuna mo makabili ng box na orange. Bago sa buleta. Finiano magdatingan ng mga kongwalya. Tapos pagdadaan ka sa kasela postale ninyo sa kondominyo, ini-ignore mo na kunyari wala akong susi. Ganito. Nakatira ka sa palasyo na may portinayo. Binigay sa iyo mga sobre. Hindi ko mabuksan. Alam mo, buleta. Kasi kung mananatili tayo sa luma nating pagkataon, ano unang binabago ng Diyos sa atin? Pag tinanggap natin si Jesus Cristo? Mukha? Hindi. Figure? Mas lalo naman hindi. By the renewing of your hello. No, hindi naman completely wala. But it's not a priority anymore. Ang sabi ni Pablo, sapagkat ituunin niyo ang inyong mga bagay sa mga bagay na langit na tumatagal at bagkus huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa na kinakain ng daga at mga tanga. Naalala ko yung kwento. 5 sila. No, this is a true story. 5 silang magkapatid. Yung bunso ang naiwan. Ang sabi ng tatay, ikaw maiwan dito sa bukid. Yung mga kapatid niya, yung 4 na mga kapatid niya, lahat nakapag-aral. Nakapag-UST, nakapag-UP, naka-DLSU, De La Salle State University. Lahat nakapagtapos, professional. Bukod tani ang bunso. Dahil yung bunso, pet ng tatay. Paborito! Sabi ng tatay, ikaw bunso. Lalaki, ikaw bunso, huwag ka maalis. Ikaw ang katuwang ko sa bukid. Ikaw ang magbabantay ng ating mga ani. Ikaw ang ganito. Siya ang kanang kamay ng ama. Nagkasakit niya ng ama. Ay yung 4 na kapatid, puro mga profesional. Busy sa kanilang mga profession. Yung isa abogado, yung isa engineer, yung isa doktor, yung isa dentist. Bukod tangi si bunso hindi nakapagtapos. Ang sabi ng mga kapatid, bunso, wala ka namang karir na inaatupan. Ang karir mo ay magbukid. Dahil ikay professional na magsasaka. Ikaw na lang diyan. Ngayon, namatay na ang nanay, namatay ang tatay. Ang huling namatay ang ama. Hanggang sa huling sandali ng ama, ang kasama niya ang bunso. Didivide ng property ngayon. Sounds familiar, Pastor. Di hati-hati ng ari-arian ngayon. Sige. Ang sabi ng ama, last will and testament, itong kinatitirigan ng bahay natin, ibibigay ko sa bunso dahil siya nag-alaga sa akin. Tuturo resto ng bukid, divide into 5, bahala kayo benta nyo. Hindi pinambenta na lahat. Wala naman sila interest magsaka. Ang bukod na naiwan ng piece of land yung kinatitirigan ng bahay nila na anong tawag natin doon? Family house. Tapos, bago nalagutan ng hininga ang matanda, ang sabi ng matanda, lahat ng laman ng bahay, kung gusto mo ibenta mo, liban sa kamang hinihigaan ko. Okay? Ang sabi ng matanda, mangako ka sa akin na itong kamang kawayan na hinihigaan ko, huwag na huwag mong ibenta. Ibenta mo man ang bahay, kunin mo itong kamang hinihigaan ko. Isama mo kung saan ka. Isang nag 1 year na, ang tawag daw, suko. Nung death anniversary. Pati si Bunso, hindi na nakapag-asawa. Nung
tumagal na, sabi niya, binubukbuk itong kamang ito. Bakit anong nangyari? Inaanay na, matagal na eh. Nung tinaktak niya ganyan, alam niyo yung kawayan na bulos, yung malaki, yung ganito kalaki? Yun yung poste. Yun yung poste ng kamay. Nung tinaktak niya, ay nahulog. Eh, lumagiting siya sa'yo. Kaya ano yun? Saan galing yun? Tinaktak niya ulit. Eh, nabaki yung wala na, gabok na. Nabaki yung kawayan. Alam niyo anong laman ng kawayan? Moneta de oro. Sinaip ng matanda. And he found 25 pieces of that inside. Sabi ng bunso, kaya pala sabi ni tatay, sa lahat daw ng laman ng bahay, ang kama akin. Yung pala, ang totoong treasure. Ano sabi? See? At alam mo ba, na hanggang ngayon, ang totoong treasure ng Lord para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pa nadidiscover yan. Alam mo ba yun? Bakit? Hindi pa tapos sa Diyos Okay? Kaya every time when we stand, pagtayo natin, sabi ko nga kasi lagi nyo dinideclare, ito po siya talaga ang weakness ko. Weakness mo talaga yan. Parang magkakasakit kasi talaga. Magkakasakit ka nga. Alam mo, Pastor, kaya hindi ako nakapag-charge kung saan para ako lalagnatin. Lalagnatin ka nga. Learn to declare positive. Have a new perspective in life. Hello? Kaya hindi lang identity. Ano pa? Yung sinabi ko kaninang in Christ. Oh, anong binigay sa atin? Eternal salvation. Hello? Now, ganito. Noong nagkasala si Adan at ano sabi ng Diyos kay Adan? Si Adan ang kausap niya. Makakain mo ang lahat. Liban sa puno na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti. Pag kinain mo yon, ano mangyari sa'yo? Mamatay ka. Alam natin ang kwento. Sino unang kumain? Pambihirang misis ito. Because Eve saw it pleasing in her eyes. Sabi ng Bible? Umitas siya, kumain! Pagkatapos, binigay kay lakay. Subo. Kain. Nung matapos nilang kainin yung pinagbabawal na bunga ng Diyos, hindi man sana na bunga ng Diyos. Ang sabi ng Lord, mamamatay kayo. Namatay ba sila? Hindi. Anong namatay sa kanila? Ha? Paano sila? Paano nilikha ng Diyos si Adan? No? Breathe. So God put His Spirit sa luwad. Hiningahan ng luwad. Kaya ang luwad nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ang tao walang espiritu. Nung hiningahan ng Diyos, nilagay niya ang kanyang espiritu sa luwad. Kaya ang luwad nagkaroon ng buhay. Hello? Kaya nung nagkasala si Adan, ang namatay, hindi muna ang pisikal. Spiritual muna. The presence of God in man's body died. Kasi ang tao tatlo, spirit, soul, and body. Nung nagkasala si Adan, ang namatay, hindi muna pisikal. Spiritual muna. The presence of God was gone. Hello? Kaya lahat ng taong ipinanganak after ni Adan at Eva, may tawag na minamanang kasalanan. Patay sa espiritu. Kaya binigyan tayo ng kaligtasan. Okay? Anong sunod na binigay ng Diyos sa atin? Pakilagay ang mura. Luke chapter 2, verse 10. If God gave us Jesus Christ Himself, if God gave us new identity, and if God gave us salvation, anong sunod? Luke chapter 2, verse 10. I proclaim to you. Basa, 1, 2, 3.
Hindi na makita. Kaya ako na lang magbabasa. But the angel said to them, do not be afraid. Look, I proclaim to you good news of joy, of great joy. Anong ibig sabihin yan? Dito sa aking Bible nakalagay, the message of hindi yung sinisigarilyo ha. Alam kong anong iniisip nyo, galing din ako dyan. Pag-asa. Naghihirap ang buhay natin sa lupa. Panyente. Bakit? Ay sino ba? Pakibanggit nga sa akin, sino may balak tumigil dito ng 150 years old sa lupa? Taas ang kamay. Ha? Ako, Pastor. Kilala mo pa kaya kami? Makakapaglakad ka pa kaya? You know what? Living the life God gave us, it's not a question of how long. It's a question of how you live life. Kahit 100 years lang yan binigay ng Lord sa'yo, pero fruitful 100 years, okay na ako dyan. Hello? So, ang binigay sa atin is, God gave us di ba, diniscuss ko minsan, magkaiba ang happiness sa joy. Happiness is attached to an external event or an external factor. Hello? Niregaluhan ka ng Armani, you're happy. Tama? Oo. Niregaluhan ka ng problema, you're sad. But having great joy is an assurance na may problema o wala, panatag ang puso ko. Why? God is in control. Hello? So, hindi lang peace and hope. Pangalawa, God gave us righteousness and direct access to God. Sa lumang tipan, paano sila nasamba? Paano nasamba ang buong Israel? Describe sa inyo ang temple in just 5 minutes. Sa Bible School, diniscuss ito for 6 months. 6 semester. Okay. Sa Old Testament, sa temple, may outer court, may inner court. May blazoned altar kung saan kinakatay yung mga animale, pinapatuloy yung mga dugo. Okay. May outer court, may inner court. Pagpasok mo sa loob ng templo, ang tawag na doon, place of holy. Pero wala pa doon ang presensya ng Lord. Papasok ang nagdi-divide sa place of holy and holy of holies. Tende. At nung namatay si Jesus, nabasag yung tende mula sa baba. Napunit yung nung nalagutan ng hininga si Jesus. Sa lumang tipan, mula sa outer court, papasok sila sa inner court, papasok sila sa place of holies. Hindi sila lahat nakakapasok sa Holy of Holies. Priest lang ang nakakapasok doon. At ang lahat ng pumapasok sa Holy of Holies na priest, nagpa-fasting, naglilinis, lahat ng ritual ginagawa, naglalagay ng tali sa paa, may kalimbang sa bewa. Kasi pagpasok sa Holy of Holies, bago bubuksan yung tindi, nagsisindi ng kamangyan. Bakit? To shield the Shekinah glory of God na nasa kaban ng tipanan. Because the Shekinah glory of God will kill human beings. Kaya pagpasok ng priest sa paghawi ng tulda, ang priest nagwawaswas na, nagwawagayway na ng insenso, na umuosok, kasi may sinding kamangyan. That is to shield him from the Shekinah glory of God, which is found in the Ark of the Covenant. Pag nakalabas siya, bebe. Pag hindi siya nakalabas, pinapakinggan nung nasa labas, wala nang kumakalimbang, patay na, kaya may tali sa paa, hinihila ang kanyang katawan malabas. That's how fearful the presence of God
was in the Old Testament. In the New Testament, ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, amore. Huwag ka mag-alala, amore. May regalo ka sa akin, mamaya. Hindi gusto nyo, hindi mo operating kayo ng computer. Okay, 2 Corinthians 5:21. And He made the one who did not know sin to be sin for us, so that righteousness of God in Him. Inalis na yung balakid. Ang tao, walang mabuti talaga sa tao. Pero yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nilagay niya sa atin. Kaya yung barrier tayo, pag nananalangin, wala na yung... Sige, magdasal ka ng 100 ganita, magsindi ka ng 100 ng kandila, tapos pumasok ka doon sa box, sabihin mo lahat, tapos patatawarin ka sa kasalanan mo. Bakit kayo kung kumpisa lang aking kasalanan sa isang taong makasalanan ng katulad ko? Hello? Ano sabi ng 1 John 1:9? Lagi mo kang bibig natin. If we confess our sins, teka sandali. Kung ipapahayag ng ating labi ang ating mga kasalanan, teka hindi ba alam ng Diyos? Ha? Alam. Eh bakit sinabi ng Bible, if we confess? Kung ipapahayag, bakit? Ipahayag mo hindi kayo alam ng Diyos. Eh bakit kailangan ipahayag? Ha? Gugutumin ko kayo ngayong umaga. The word confess means admission. Alam ng Diyos nagkasala ka. Action, committing sin, ang tawag doon. Pag nagkakagawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos through action, we call it sin. Hello? O ang tawag mo ngayon pag nakakagawa ka ng labag sa kautusan ng Diyos, dito ang tawag mo. Bebe. There are two types. Sin, gesture. Dito, iniquities ang tawag dyan. Hindi mo pa naaakto. Hello? Inisip mo pa lang. So, ang tawag dyan, iniquity. Bakit? Dinisplay pa talaga sa siya lang yung magsasalita. Dinisplay pa. Sinuot pa talaga niya. Wala siyang sinasabi sa kanya lang sarili yun. Malaki pa talaga sa amin. Tinaon pa talaga ng Christmas parties mo. Siya lang yun mag-isa. Akala niya hindi alam ng Lord. And you call that iniquity. When you do the gesture, you call it sin. Externally. Hello? Okay? So binigyan tayo ng access ngayon ng Diyos. And the most important thing, he's not a thing. He is a person. He's the third person of the Triune God na binigay ng Diyos na dapat nating tanggapin. Maraming Christian tinatanggap si Jesucristo. Ang kaloob ni Jesucristo. Di kaya anong sabi ni Jesus? Huwag kayong maalis sa Galilea. Dahil bababa sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Ano ang pinangako ng Ama sa mga tumanggap kay Jesus? Bababa sa inyo ang banal na Santong Espiritu. Na dapat ang banal na Santong Espiritu nananahan sa lahat ng tumanggap. Pag nagbakasyon sa Pilipinas, iniiwan sa deposito Bagalio sa Malpenas. Wala naman si pastor.
nagkukuman sa buhay natin. Sino nakakarinig pag nagsasalita, pag nangungusap ang Diyos? Narinig niyo pag nangungusap ang Diyos? Kayo naman, kumakain sa sinasabi ka. Example! Magtimbro ka. Magtimbro ka kasi. Tapos ikaw naman, dudukwang ka na sana, tapos umiikot eh. Bigla ka ngayon, bigla may nagsalita. Uy, magtimbro ka. Ay, nako. So real. Hindi lahat. Pastor, kami, hindi kami nag-explain, nagkukutsi kami. Sige, ganito. Punta ka rin silong ka ngayon, nag-espesa ka. Bayad ka ngayon, cash. Puro malulutong na green. Bigay na nga mo eh. Di ang cashier ngayon, ang pover ang cashier, 8 hours na kanina pa. Pagod na. Nagbigay na sukle, sobra. Kita mo eh. Kita mo. Alam niyo bakit ko sinabing kita? Kasi pag kulang, magsasalita ka. Pag sobra, di alam niya. Sabi ko na hindi kaya alam niya. Pag kulang, ikaw nga si reklamo. Mangka. Magkaunero, mangka. Galit ka pa no? Nakatas ang kilay, naglabasan ng ugat sa liig, unyur lang yung kulang ng kaina. Sobrang nga ng 10. Ay di kaya lang sa ulit si Silungga. Kinukuha yung skontrino, nilalagay. Pinapatong yung sukli, bigla mo yung ginayumos. Nilagay sa bulsa. Hindi ka pa nakalabas sa Silungga, may nagsabi, isa uli mo. Nagtutulak ka ngayon ka. Kasi tingin-tingin ko kayo kung may nakikitang CCTV, ha? Takot ka pa nga yan. Biglang may bumulong sa'yo. Isa uli mo yung sukli. Kawawa yung kahera. It's not your conscience, it's the Holy Spirit talking to you. Hello. Kung naalala ko si Pastora, lagi nang kinumbat. Sabi ko, alam siguro ng Lord na mapagbigay siya, kaya ako umay eh. Saka siyang Pullman, may nakita siya, kung pinansata, nag-aaway. Sabi ng Lord sa kanya, bigyan mo sulbi. Hinabol pa niya hanggang sa medtruck. Hinapat lang yung ditch. Yan lang. Basta mabless ka. Yun daw sabi ng Lord sa kanya. Para sa umuwi siya ng kwento, nakangiti pa, amore. Alam mo. Sabi ko, bahala kayo. Kung kinausap, hindi naman ako eh. Kaya isa sa binigay ng Diyos sa atin, the Holy Spirit. We must learn to accept that. It is reality part of our life. Hello? Now, ngayon, ganito. Binigay ng Diyos si Jesucristo, binigyan tayong bagong identity, binigyan tayong kaligtasan, binigyan tayong bagong pag-asa, binigyan tayo ng kababanggit ko lang yan. Holy Spirit. Sa lahat ng binigay ng Diyos, 5 lang yung binigyan ko, ha? If you will read the Bible, the word give and the word get is repeated 66 times. Okay? Ano dapat ang response natin? Receive. Okay? Ang ating response, non-receive, accept. Kasi pwede kang mag-receive. Pasensya ka na, 100 lang yung regalo. Akin na! Galit pa eh. Yung call not receiving. Pero kung ganito, pasensya ka na, 100 lang yung kaya kong regalo sa'yo, yun lang binigay ng amo. Sige, salamat po. Yun ang nakayanan. That's accepting. Hello. Kaya paalala ko na,
kung binigyan ka ng recycled na regalo, huwag ka na magreklamo. Learn to accept it. Do not only receive it. Nakita ko to sa kumbipil na itong damit na ito. Last year na model to. Oh, kaya pag binigyan kayo ng tubig at kayo nagpipreach dito, you just don't receive it. You accept it. Okay, so, hindi lang sabi niyo receive. No, I will raise the word higher. We will not only receive it, we will accept it. Hindi lang receive and accept. Ngayon natanggap ko na. Hindi ba kang tama na ikaw naman nga nung magbigay? Bakit ko kunti ang sumagot? Nung sinabi kong ikaw, hindi ka tama na ikaw ang tumanggap. Amen! Di ba tama naman yan, ikaw magbigay? Amen. Lumambot na yung sagot, wala yatang balak. Hello? Yamang binigyan ka, may kakayanan ka na ngayon na magbigay. Because God will never tell you to give something na wala ka. Hello? Now, conclusion. Dami ko. Dami ko sa katula. Dami. Sir Jones, hindi sa harapan. Malakas lang sa loob. Okay. Ay sinabi ko kanina, i-illustrate ko para mag-grasp natin lahat. Okay. Kunyari. Tao. Diyos. Regalo. Number 1. Ibasa mo pilin. Okay. Tao. Diyos. Gift. Okay? Give. Gave. Given. Okay? Ano sabi ko kanina? You just don't receive it. Okay. Tanggap. Buksan mo kung ano nandyan. Sandali. Marami Kristiyano, binigyan ng gift ng Lord, hanggang ngayon, hindi binubuksan. Takot. Kaya yung buhay, walang pagbabago. Napunta ng church, nagbibitbit ng Biblia, naka-Sunday best ang suot, walang pagbabago sa loob. Araw-araw na ginawa ng Diyos, tangan-tangan ang gift. Hindi naman binuksan. Pag kayo ba bibigyan ko kayo ng gift, hindi ba magbabago ang buhay niya? Hindi naman wala. Jem! Regaluhan kita ng bagong kotse. Hindi ba kayo magbabago ang buhay mo? Yay! Pastor, hindi lang ako mag-metro. Tama. Agree kayo? Ganito. Ikaw, Brother Angelo, kung bibigyan kita ng susi ng bagong bahay mo, hindi magbabago ang buhay mo. See? Kaya hindi pwede bibigyan tayo ng regalo ng Diyos, hindi natin gagamitin, hindi natin bubuksan, at imposibleng hindi magbabago ang buhay natin. Hello? Okay, now, regalo, ni-receive, in-accept, buksan mo. Okay. What do you find inside? Okay. Microphone. Ano ang purpose ng microphone? Hello. Ano ang purpose ng microphone? Pag nagsasalita. Pero pag magsasalita mo naka-microphone, kahit mabulong, narinig ako na. When God talks, now you start hearing. Hello? Naintindihan natin. Kaya mikropono ang nire-represent sa loob ng box. Kasi ang Diyos mag-uumpisang magsalita.
Isauli mo ang suklit ng cashier ng Sinuga. Naapakan lang yung paa mo sa autobus kanina, huwag kang magaling. Sumakay ka ng pullman, magtimbre ka ng bilyeto. At sa susunod na linggo, last Sunday ng taon, umattend ka ng gawain. Sige, dinig yung lahat. See, now, ito. Open. Wala na open. Tatlo yan. Open. Okay. Ano to? Monitor. Ear. Ano to? Earpiece. Para saan ang earpiece? Earpiece. Ang sabi, gutom na talaga kayo. Earpiece daw sabi nila. Kinuha ko kayo. Okay! Eto, nakita niyo ang ating mga worship leader. Nakasuot sila ng ganita. Kasi ito, receiver. Ang transmitter nandoon. Nakakonekta sa mixer. Yung volume ng botche at ng instrumento, naririnig nila. Kaya ang laman ng gift, earpiece. Para mas lalo mong marinig ang pangungusap ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo ba? Hello! Klaro? Meron pang isa dyan, Sister Joyce. Buksan mo. Housekeeping. Yes. Ano to? Susi ng yes. Susi ng pyesa. Saan ginagamit ang pagbukas? Umura, Revelation 1:18. Noong namatay si Jesus sa krus, ipinaba siya mula sa krus. Yan. I hold the what? Ano daw sabi? I hold the? Keys of death. And haste. Nung namatay si Jesus, hindi siya nantiling nakabayubay sa krus. Bumaba, ibinaba siya sa krus, inilibing ang kanyang katawan. Saan nagpunta ang kanyang kaluluwa? Pumunta sa Hades. Ano ba yung Hades? Place of torment, impyerno, sa Tagalog. Oh, anong ginawa ni Jesus doon? Nangaral. Tapos, kinuha ang mga tapos, nung kinuha na ni Jesus ang mga susi, yamang tinanggap mo na si Jesus, pinaniwalaan at pinanampalatayaan. Ang sabi ngayon ni Jesus. Kaya mamaya pagkatas na service, kung magsara ng church, inilagay na ni Jesus ang mga. Thank you, Sister Joyce. Basa, 1, 2, 3. Ano yan? Mga ibig sabihin agado, marami. Hello? Kaya hindi isa, susi ng kagalingan, susi ng pagpapala, susi ng kapayapaan, susi ng abundance. Ano ba? Ano ba? Eh parang mawala kayong kailangan. Plural! Ibig sabihin marami. Isa dito sa kanjelo. Kasi kung kanjelo lang, makakapasok tayo sa kanjelo, hindi natin mabubuksan yan. Isa dito sa pintuan dyan. Isa dito sa pintuan dyan sa harap. Isa dito sa kantina sa baba. Isa dito sa camera kaldaya. Kaya, kiss.
Walang labis, walang kulang. Hello? Okay. Hindi ko na i-discuss ang John 3:16, alam natin. Okay? I will directly go dito sa sinabi dito. Ito, mahalaga, gusto kong basahin ito. Okay, conclusion. Kaya, ang sabi dito, when Christmas is rightly understood, kapag tama ang ating hindi lang spiritual, hindi lang theological concept about Christmas, we have much more reason to celebrate. Because Christmas is more than just party, is more than just shopping, is more than just holiday season, is more than just wearing dress, is more than just exchange gift. Hello? Christmas is God giving His Son to us. Hello? Amen? Sige. Can we all stand and we will pray? I need a music team. Sige, hindi na kayong lahat sa taas. And we will worship. Before we will pray, lahat ng music team.